Eto na mga NSSS members and pensioners, diretso tayo pag-uusapan natin ang 4 po na importanteng bagay na dapat nyo malaman. Ito po'y mangyayari ngayong buwan ng Disyembre. Napakahalaga nito dahil mga benepisyo mula sa SSS nakasalalay dito. So isa-isahin natin ito nang sa ganon ay maaga nyo itong malaman dahil ang haba kasi ng holidays ngayong Disyembre. Well, in fact, kung titingnan niyo po sa inyong kalendaryo, 3rd week pa lang, no? Halos talagang wala nang nagbubukas dyan na government offices and agencies, kabilang na po ang SSS dahil sa mahabang Christmas break holidays and maging papunta na tayo sa New Year. So, ngayon pa lang, since December 5 pa tayo ngayon, dapat alam nyo na ito at nang magawa nyo. Well, anyway, una po sa mahalagang bagay na mangyayari ngayong buwan ng Disyembre, huwag pong kaligtaan ha, para ito sa ating mga pensyonado. Merong buwan ng kapanganakan nitong buwan ng Disyembre dahil ang inyo pong compliance of AKOP, nako po, ay required pa rin po kayo, no? Ito pong tinatawag na AKOP, para sa mga baguhang pensyonado, AKOP po ibig sabihin is Annual Confirmation of Pensioners or AKOP program, which is ang kailangan po dito mag-report kay SSS, kailangan mag-comply tuwing buwan ng kapanganakan. Gaya nito, Disyembre, whatever kung anong petsa, mula December 1 hanggang December 31. And pangalawa, ang edad ay 80 pataas. No, 80 years old pataas, kayo po ang required na magpa-AKOP. No? Maging kayo man ay retiree pensioners, total disability, or death or survivor pensioners, dito ka man sa Pilipinas o nasa abroad, kailangan talaga mag-apply ng AKOP mga ka-vlogs. Susumugod na po sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para kayo mag-walk-in na mag-comply. Kung nasa ibang bansa po kayo, no, mga OFW natin, o di kayo naman po, kahit dito sa Pilipinas pero busy-busy sa negosyo o trabaho, pwede kayo mag-comply ng AKOP through online, no? Mag-set kayo ng online appointment kay SSS para makapag-video conference. Pwede po yun. Ang tandaan nyo lang talaga ha, mga merong buwan ng kapanganakan nitong Disyembre na kailangan pong magpa-AKOP, huwag nyo nang antayin na kung anong petsa doon kayo mag-comply ng AKOP. Kasi kahit halimbawa, ang birthday ninyo is December 31 pa, New Year, eh wala nang AKOP na pwede ma-walk-in doon kasi nga New Year holiday. Pwede na po yan simulan ngayon pa lang mga ka-vlogs, no? Whatever kung anong petsa. So please comply your AKOP kasi kung hindi nyo po kinukomply ang AKOP, baka wala po kayong pensyon. Puputulin po yan pagdating ng January or February, no? Temporary pinuputol po yan. Ibabalik naman po yan, kaso lang kailangan talaga mag-comply ng AKOP. So, ganun siya kahalaga kasi tinitingnan lang naman talaga ni SSS kung ang pensyonado ay buhay pa, totoong tao ang tumatanggap ng pensyon. Yun po yung objective ng AKOP compliance. So, una po yan mga ka-vlogs. Pangalawa, huwag niyo pong kaligtaan ha na mag-settle ng ating SSS loan obligation on time. Para po sa mga merong SSS loan, maging yan man ay salary loan, restructured loan, calamity loan, emergency loan, educational loan, naku po, settle your loan obligation on time para maiwasan ang mga extra charges, extra fees mga ka-vlogs, mga penalty na ipapataw ni SSS. And at the same time, para po mananatili po yung good standing natin sa pag-avail ng loan benefit kay SSS at madali tayong makapag-renew, no? Kung kailangan natin mag-renew. Kasi ang kagandahan sa mga loan benefits ngayon ng SSS, gaya ng salary loan, pwede nang i-renew every 6 months mga ka-vlogs. Unlike before na payable by 2 years pero pwede siya i-renew every 1 year. Pero ngayon, mas pinababa na. 6 months, pwede na kayo mag-renew. At mas mababang interest na din po ang ating mga loan benefits ngayon from 10% to 8%. Bumaba pa yan sa 7% per annum po yan mga ka-vlogs. So, please settle your
loan obligation on time. Ulitin ko para maiwasan ang extra charges, extra fees, and penalty. Pangatlo po na importanteng bagay, magaganap ngayong Disyembre. Syempre, kung magbabayad kayo ng loan, kailangan po mag-generate ng Payment Reference Number or PRN. Yes, kailangan talaga ang PRN kung magbabayad ng loan obligation or ating contribution. Hinahanap po yan sa cashiers at sa mga payment partners po na meron sa SSS. Paano ba mag-generate ng PRN? Punta lamang po kayo sa inyong My.SSS account sa inyong cellphone, and then mayroon diyang PRN na kailangan nyo i-generate. Pindutin nyo lang at automatic po mag-a-appear ang PRN ninyo. Screenshot nyo o di kayo naman isulat at yan nga po ang inyong ibibigay doon sa cashier kung kayo ay magbabayad ng loan obligation. Sa mga hindi po marunong mag-generate ng PRN online, pwede naman po kayo dumiretso po sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para kayo magpa-assist na mag-generate ng PRN, and diretso na kayo sa pagbabayad na din po sa cashier sa inyong mga obligation, whether loan or contribution, mga ka-vlog. So don't forget to generate your PRN bago magbayad ng contribution or loan kay SSS. Pang-apat po na importanteng bagay na magaganap ngayong buwan ng Disyembre, huwag niyo pong kaligtaan na pwede pa rin pong ma-avail ang loan or ang SSS Console Loan Program. This is the Condonation Loan Program na meron po si SSS para sa mga miyembro na meron pong past due o hindi na nabayaran na loan kay SSS sa mahabang panahon. Well, para po mawala ang inyong past due, loan past due kay SSS, meron pong tinatawag natin na Console Loan Program kung saan pwede nyo po itong bayaran sa mga flexible terms na meron ang SSS. Meron diyang flexible terms na halimbawa within 2 years, within 1 year. So depende na din po yan sa capacity ninyo at kagustuhan ninyo. Mapag-uusapan yan sa SSS para unti-unti mawawala at mababayaran po ang inyong past due. Then kung meron naman kayong pera talaga, pwede nyo one-time payment. So pwede po yun para automatic kung meron lang naman kayong pera. Okay? Para na din po itong Console Loan Program, para po ito sa pagbabalik po ng good standing natin sa mga pag-avail ng loan benefit kay SSS. Kasi pwede tayong mag-renew ulit dito once na masettle natin yan, mga ka-vlog. So kayo mag-alala na yung iba kasi nagtatanong na baka kung i-avail nila ang Console Loan Program kapag na fully paid na nila ang kanilang past due, ay baka hindi sila pa rin makaka-loan ulit kay SSS. Hindi po, kaya nga po meron itong programang ito para matulungan kayo na maka-avail muli sa mga loan benefits ni SSS. So, i-avail nyo na po. Punta kayo sa pinakamalapit na SSS branch para sa karagdagang impormasyon. O di kayo naman po sa inyong My.SSS account. Meron yung Console Loan Program. Basahin nyo lamang dyan kung paano po ang proseso, mga ka-vlogs. At yan po ang apat na importanteng bagay na mangyayari ngayong buwan ng Disyembre. Uulitin ko, agahan nyo, mga ka-vlogs. Ngayon pa lang, December 5 pa tayo ngayon. And then, by next week, kasi Friday ngayon, sa Monday po, December 8, simulan nyo na, Kasi nga, uulitin ko, napakahaba ng holiday po. Dito sa Disyembre, baka makat-offan kayo. So, agahan nyo po ang pag-comply ng mga bagay na yan, mga ka-vlogs. Bago ako tapos sa video na to, nais ko lamang pong i-share sa inyo ang napakagandang Bible verse na ito po ay mula sa Isaiah 26:3. Sabi dito, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Maraming salamat po sa panonood, mga vlogs. Mag-ingat po kayo at God bless us all.